Praise the Lord po. Magandang gabi po sa bawat isa na nandito sa church. Amen. Sino pong nagagalak? Pwede ba taas po muna natin yung kamay po natin at bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoong Hesus. Sino pong nagagalak? Lahat po ng nagagalak na kayo po ay nakarating po dito ng maayos, pumalakpak po sa ating Panginoon. Kung nakita nyo po yung grace ng Panginoon nitong mga nakaraang araw, pumalakpak po kayo sa Panginoon. Praise the Lord. Praise God. At sa lahat po ng mga nanonood sa ating live stream, nawa po ay kung kayo man po ay papunta po rito, ingatan po kayo ng Panginoon. At kung hindi naman po, nawa po as you listen, as you watch this live stream, maramdaman po ninyo, ma-experience ninyo yung presensya ng Panginoon at yung word ng Panginoon. At lalong-lalo na po, kung may prayer request kayo, pwede nyo pong i-chat po dyan or i-comment dyan po sa live stream po natin. Praise the Lord. At sa atin pong pasimula, pakisabi naman po sa inyong katabi. Okay? Natutuwa ako dahil makikilala ko na naman ang Panginoon ngayong gabi. Praise the Lord. Alam nyo po, no, every day, may iba't iba pong aspetong pinapakita po sa atin ng Panginoon kung sino siya. At hindi lamang po yun, patuloy po nating nakikita ang kabutihan ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Alam niyo po ba na kung siya po ang provider niyo kahapon at 1 year ago na nag-testify kayo, alam niyo po ba na bukas siya pa din ang provider ninyo? Amen po ba? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magbubukas po sa panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, O God, sa gabing ito, Lord. Muli po kaming dinala mo rito upang, Lord, pagbulay-bulayan, pag-aralan po namin ang mga salita mo, O Diyos. Itinataas po namin ang aming gawain sa gabing ito. Lord, dalangin ko po na yung bawat isa na papunta pa lang dito, ingatan nyo rin po sila, O God, Lord, at safe na makarating po dito, Lord, na kayo po ang siyang kasama. Lord, itinataas namin ang bawat namin pangangailangan sa aming prayer, O God, Lord. Nagawang kamalian, O God, Lord. Patuloy mo buong buksan ang aming mga puso upang ikaw ang siyang makita ng bawat isa, O God, Lord. At yung mga dalangin namin ay iyong tinugon mo na, O God, Lord. Kaya wala po kaming sawang nagpapasalamat ngayong gabi na to, Panginoon, na ikaw ang siyang aming kasama. Thank you, Lord, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Sabihin nga po natin sa ating katabi, nagagalak akong kasama kita ngayon. Yan. Dito na lang ako sa taas. Okay, bago po tayo mag-praise and worship, lahat nga po tayo, dito po tayo sa gitna. Gitna, lahat po, let's move at the center. Yan. Okay, dahil po tayo ay sama-sama nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Okay. Good evening po. Ayan, pangingitian nyo po mga kasama nyo. At sabihin nyo, God is good tonight. God is good tonight. Amen. Okay. Tayo po yung magpupuri. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ng kaibuti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesus Cristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ng kaibuti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang
kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Hallelujah, ha ha ha, hallelujah, hallelujah, ha ha ha, hallelujah. Papupurihan ka, papupurihan ka, papupurihan ka, papupurihan ka. Sasayaw! Aawitan ka, aawitan ka, aawitan ka, aawitan ka. Sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kaibuti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo. Hallelujah. Oh, Jesus. Praise your name, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, because you are here in our presence, Lord. Kami ay sama-sama nagpupuri, sumasamba sa iyong pangalan. Salamat because nandito ka. Nandito ka, O Diyos. Lord, salamat. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you tonight, Lord, in this church, in your church. Hallelujah. Yes, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisa. Once again, hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang walang papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Oh Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo,
banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Naluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan po yung awitin natin. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the last time. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh Diyos, oh Diyos, purihin ka, O Diyos, purihin ka, purihin ka. Oh Diyos, purihin ka, purihin ka. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, praises. Hallelujah, hallelujah, Lord. Napakabuti mo sa amin, Lord. Napakabuti mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Bigyan po natin ang Panginoon ng malakas na palakpak. Hallelujah! Thank you, Lord. Tayo po ay lahat ay makakaupo na po. Thank you po. Praise the Lord. Praise God. Ayan, pwede po bang isa ulit pinakamataas na palakpak sa ating Panginoon? Praise God. Ayan. Praise the Lord. So again po, welcome po sa ating Faith Night ngayong gabi. At sino na po ang ready at handa ng makinig po ng salita ng Diyos? Amen. Sino po ang ready na ma-recharge sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Sumigaw ng malakas na hallelujah! Ayan, ang speaker po natin ngayong gabi, very special po dahil siya po ay nakikita na po natin paminsan-minsan sa harap po ng church, nagtitestimony, nag-offering, pero paminsan-minsan lang. Pero ngayon po, binigyan po tayo ng opportunity para po makapakinig po sa kanya. Isa po siyang FSY at siya po ay hindi lang FSY, kundi siya po ay FSY leader ko. Nakasama po namin dito sa FSY. So ngayon po, siya po ay isang teacher sa isang napakagandang school po dito sa Pilipinas. And let us all welcome po ang ating kapatid na si Brother Teacher Lester Mendoza. Palakpakan po natin. Thank you. Hello po. Good evening po sa ating lahat. Good evening po. Yan,
Masaya po ako na nandito ulit sa harapan ninyo. Thank you sa Panginoon po sa opportunity, sa privilege po na mag-share ng kanyang salita. Sige po, magpapa-activity lang po muna ako sa ating lahat. Sana po, sali po lahat ha. Wala pong hindi kasali sa gagawin natin. Magpa-participate po tayong lahat. Ang title po ng activity natin ngayon ay, gaano ko ba kagusto ang blank? Ganun lang po ha. So ang gagawin nyo po, papalakpak lang kayo ng malakas kung gustong-gusto nyo po yung sasabihin ko. Pag hindi nyo masyadong gusto, medyo mahina lang. Ganun lang po. Tapos pag parang ayaw nyo talaga, wala talagang palakpak po. Ganun lang po. Parang lang siya, irarank lang natin. Kung gustong-gusto, lakas nyo po. Ganun lang po. So gano'n nyo po kagusto tong mga pagkain na to. Ayan, dahil naman po, naghapunan na tayo. Kasi baka magutom tayong lahat. Pero sige po, gano'n nyo po kagusto kumain ng sinigang? Palakpak po na malakas kung gusto nyo. Ayan, sige. Kahit anong sinigang po. Oo nga. Adobo. Ayan, kahit anong adobo. Kahit anong adobong manok, adobong baboy. Pinakbet. Sige, gano'n nyo po kagusto ang... marami. Ano po, tuyo. Gano'n nyo kagusto ang tuyo? Masyado. Bulalo. Konti lang. Eto, dinuguan. Konti lang. Okay. Eto, paksiw. Gano'n nyo po kagusto? Iba-iba. Ano po, kaldereta. Batchoy. Kare-kare. Daming gusto ng kare-kare. Munggo. Mahilig po sa gulay ang mga taga-Jake lang. Ang fried chicken. Gusto po na. Konti lang. Health conscious na. Ayan po, thank you sa pag-participate. Now, what if palitan po natin? Palitan natin. Ang tanong naman, gaano nyo po kagusto magdasal? Gano'n nyo kagusto magdasal, hindi po gano'n kadalas. Gano'n nyo kagusto. Kasi wag na po nating tanongin gano'n kadalas. Magkakabukingan po tayo dito. Pero gano'n nyo po kagusto, ayan. Gano'n nyo po kagusto magdasal para sa sarili ninyo. Palakpak po ng malakas ulit. Kung gustong-gusto nyo nagdadasal para sa sarili nyo, palakpak tayong malakas. Gano'n nyo po kagusto magdasal para sa pamilya ninyo. Sa mga kamag-anak, extended family. Sa mga katrabaho, sa kapitbahay nyo po, gano'n nyo po. Yung kapitbahay ko po, ay kamag-anak ko rin. Ay, eto po, gano'n kagusto hindi po kadalas sa magdasal para sa mga pastor. Natin. Gano'n nyo po kagustong nagdadasal para sa mga politiko? Sa mga nangaaway po sa inyo? Pinagdadasal. Sa Israel po, gano'n nyo po kagustong pinagdadasal ang Israel? Ang Iran. Ang China. Ayan po, hindi na po natin tanong na kung gaano kadalas, pero gaano kagusto. Gaano po ba natin kagusto yung pinagdadasal tong mga bagay na to, mga tao, yung mga group of people, di ba? So, ang title po ng ating series ngayon, To Cap our June series po ay walang hindi kasali. Lahat po kasali. Diba? So hindi po tayo dapat nagpapalampas ng ating pananalangin. So ang series po natin di po ay Holy Intercessor. Yung banal na espiritu po bilang ating parakletos. Ano po natin? Helper. Kasama po natin sa pananalangin. Yung mga nakaraang po natin, Faith Night at saka OPC, di ba? Yung una po natin ay, po yun, sabi doon, walang mintis sa banal na spirito, di ba? Ayun, kahit anong pagpe-pray natin, basta sa banal na spirito, sa tulong ng banal na spirito, alam po natin, naka-align po yun sa kalooban ng Panginoon. Yung pangalawang, po natin, week po natin naman ay yung walang malalim. Yan, senior po ni Sister Rhythm, ayan, di ba? Walang malalim kahit ano po yung pinagdadaanan natin, na po yun, alam po ng banal na spirito, with groaning, yung ating pong pananalangin. At nung nakaraang Sunday po, si Sister Marie, yung walang pinipiling panahon. Kahit anong oras, di ba? Pwede tayong pagdasal po natin. Kahit anong bagay po pinagdadasal natin. So ngayon po, ngayong last po natin na Faith Night, walang hindi kasali. Lahat po, in short, kasali po. Yan po, sa ating pananalangin. Pero ang tanong po, sige, bakit kaya hindi natin isinasali or hindi natin masyadong naisasali sa panalangin yung ibang mga tao or ibang mga group of people? Okay, pag-isipan po natin, personal, bakit ko kaya hindi nasasali sa panalangin itong mga taong to? Pag-isipan lang natin. Hindi po natin kailangang sabihin, bakit kaya? Ano kaya mga dahilan, personal reasons natin?
Ako po ito, meron pong i-share sa atin na tatlo na pwede pong dahilan natin. Ako rin po personal, guilty ako dito. Kung guilty kayo, papalakpak. Dahil sige po. Pero ito una, nakalimutan or nakakalimutan lang ipag-pray. Tama po ba? Alam naman natin na dapat po pinagdadasal natin, pero nakakalimutan lang. Example ko po yung personal example ko yung sa CC. Nagmi-meet po kami ng care circle namin, pero pag wala yung isang member dun sa CC na yon, hindi na naipapag-pray. Kasi po sa grupo namin, medyo malaki na po yung grupo namin. Pero kung sino yung nandun, sige, tatanungin ano yung prayer request. Tapos pag-pray namin yung nasa kanan, nasa kaliwa, ganyan po. Tapos closing prayer. Pero pag wala dun sa, hindi present, yung member na yun, minsan nakakalimutan po namin. Pero minsan naalala rin naman po namin, pag-pray din natin sila that they remember how the Lord loves them, ganyan, that the Lord cares for them. So yun po, nakakalimutan, minsan po. Sa dami ng inisip natin, nakakalimutan natin yung iba na ipag-pray. Pangalawa po ito, ayaw talaga natin. Or parang mabigat sa loob natin na ipag-pray. Tama ba? Hindi ko na po tatanungin, pero ako po, ayan, minsan, mabigat po talaga sa loob ipag-pray yung mga ibang tao. Example ko po dito, recent lang, kung nakakapanood po kayo ng news, kung nasusundan nyo po yung nangyayari sa Senado natin, parang meron po mga ini-interview ng mga senator, ganyan. Tapos pag nakikita ko yung isang senator na to, kapag sa news, parang lagi siyang masaya, lagi siyang nakangiti kapag ini-interview. Tapos sa loob-loob ko, bakit parang natutuwa pa siya na nagkakagulo yung Pilipinas? Nakangiti siya pag ini-interview. Siyempre, ako naman po yan, parang ano lang siya, medyo mali rin po yan na pag-iisip. Baka naman ano lang talaga siya. Smiling face lang talaga siya pag ini-interview. Pero pag nakikita ko siya, parang hindi ko siya masyadong gustong ipagdasal. Pero alam ko na dapat. Ganun po kasi parang ang saya niya na nagkakagulo yung Pilipinas. Hindi ko po alam di ba sa atin. Baka yun, nakaaway ba natin, nakasakit sa atin. Minsan parang hirap pong ipagdasal, di ba? Na alam natin na dapat pinagdadasal, pero yun, ang hirap po. Pangatlo po, ito, may ibang priorities. Baka meron tayong pinagdadaanan po sa buhay natin. Diba? Nawalan tayo ng mahal sa buhay. Parang, paano ko pa mapagdadasal yung ibang tao? Parang ako mismo, may struggle na ako. Parang may struggle ako sa pamilya ko, may struggle ako sa trabaho ko, mental health ko. Parang ganun po, na pwedeng nakakalimutan na natin ipagdasal yung iba rin. Dahil nga, sobrang preoccupied po tayo sa sarili natin pinagdadaanan, sa pamilya natin. Na alam ko naman po, hindi naman po yun masama. Wala pong masama doon, pero nawa po makita natin na hindi siya excuse para makalimutan natin or hindi natin ipagdasal yung ibang tao. Ayan po. Siguro, alam po ba natin na na tayo yung inaasahan ng Diyos para magdasal para sa lahat ng tao? Do we know that the Lord expects us to pray? Ayun po yung role natin. Sino pa po bang inaasahan natin magdasal para sa isa't isa? Tama po. Maaasahan po ba natin yung katrabaho natin na hindi naman nakakakilala sa Panginoon na ipagdasal tayo? O yung kapitbahay natin? Naalala ko po sa isang preaching ni Pastor, parang may ganun siyang question. Sino ba yung kakampi ng Panginoon? Sino yung inaasahan ng Panginoon? Parang deep inside, nga, dapat tayo yun eh. Tayo yun. Tayo yung inaasahan ng Panginoon. Wala nang aasahan yung Panginoon na iba. Tayo po yan. Mga katabi po natin, di ba? Pag sinabi mong, brother, sister, pag-pray mo naman ako. Di ba? We expect our brethren to pray for us. Tama po, tayo yun. Hindi natin po binababa yung ibang tao sa labas po ng ating church. Pero sa totoo lang po, di ba? Hindi talaga natin sila maasahan na sila ay mauuna. Tayo po yun. Tayo inaasahan ng Panginoon na mauuna. Yan. Kasi kung hindi tayo, sino pa po ba? Kung hindi tayo, sino po ang magdadasal? Sige po, basahin po natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 1. Kung meron po tayong Bible, yan po. 1 Timothy chapter 2 verse 1 sa NIV. Yan po, ano pong sabi ng salita ng Panginoon? Sabay-sabay po nating basahin. Sige po, 1, 2, 3, go! Which you then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Para kanino daw po? For all people, lahat ng tao, walang hindi kasali. Wala pong pinipili, walang mintis po. Dapat isali. Whether you like it or not, whether you feel it or not, ayan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Pinagdadasal po natin, lahat kasali po. Walang hindi kasali sa ating pananalangin. Ayan na po, nakalagay na dyan. Parang black and white na. Wala na po akong kailangan pang i-explain. Salita po yan ng Panginoon. Ang gagawin po natin ay sumunod. Ayan po ang role natin. Obey. To obey po the Lord, di ba? Panggising lang po sa atin. Panggising ito. Sige. Alam nyo po ba na
sa totoo lang, hindi rin po talaga tayo dapat kasali. Kasali sa kingdom ni God. Diba? Tayo ay mga Gentiles po, di ba? Grafted lang tayo. Tayo mga hentil po tayo. Ang tinawag po ng Panginoon, yung Israel. Panggising lang, pangbaba lang po ng pride natin. Baka, ay, okay naman ako eh. Nag-church naman ako, may ministry. Lagi ako sa... Alam niyo po yan, alam po natin yun. Yung mga minsan iniisip po natin na parang medyo maangat yung pride natin. Baba po natin na, alam niyo po, dapat talaga hindi tayo kasali. Pero sa kabutihan ng Panginoon, sa kagandahang loob ng Panginoon, sa grace po ni God, nandito tayo ngayon. Masaya po ba tayo? Di ba? Kasali tayo, sinali tayo ni God. Glory to God. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon, sa sacrifice po ni Jesus Christ. Nandito tayo. Nakakasali tayo. At tayo rin po, may part na we pray for all people. Tama po. At yan, sa panghuli na lang po, yan, syempre ang glory po sa Panginoon, di ba? Minsan, mahirap po, alam ko, challenging mag-pray para sa ibang tao, pero katulong po natin ang Holy Spirit sa pananalangin. Sa pananalangin, sa lahat po. Basahin po natin sa Jude chapter 1, verse 20. Po, basahin po natin. Jude chapter 1, 20. Isang chapter lang ang Jude po. No? Ayan, sige, verse 20, sabay-sabay po ulit. Go. Dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Ano po ulit yung series natin, di ba? Holy Intercessor. Yung Holy Spirit po ang kasama natin sa ating pananalangin para sa lahat. Ang glory po ay sa Kanya na. Kung nahihirapan tayo, Lord, parang wala po sa puso ko ipag-pray itong nakatampuhan kong to. Kamag-anak ko, magulang ko, anak ko, kaibigan ko. Pero sige po, Holy Spirit, tulungan niyo po ako. I want to pray for this person. Help me pray. Lord, help me pray for these politicians. Parang nainis ako pag nakikita ko itong politiko na to. Parang wala naman siyang pakialam sa Pilipinas. Pero sige, Lord, pag-pray po, tulungan niyo po ako, Holy Spirit. It is the Holy Spirit, not you. Hindi po sa inyo. Hindi po kayo yung magaling. Hindi po kayo yung, gustong-gusto ko nagpe-pray para sa iba. Ang banal na Espiritu po yung tumutulong sa atin para gawin po yan. And we really thank the Lord for that. Nakasama po natin siya, Parakletos. Our Parakletos. Helper po natin sa ating panalangin. So ano lang po, ayan, as conclusion po, walang hindi kasali sa ating mga panalangin. Lahat po kasama sa ating paglapit sa Panginoon at magagawa lang po natin to sa tulong ng banal na Espiritu. Konting ano na lang po, short ano lang po, sharing lang. Meron po napanood sa CBN News. Familiar po ba kayo dun sa Christian Broadcasting Network? Yan po, parang nag-YouTube lang ako. Iba yung pinapanood ko. Nanood lang ako ng kung ano-anong mga video. Pero dumaan po yun this week. In-interview po nung isang member, yung Christian sa Israel. Tapos tinanong nung interviewer, what do you want us to pray for Israel? Tinanong niya doon sa parang church leader po ito, yung ini-interview niya. Sabi nung church leader, pag-pray yung Israel na yun nga, na makakilala yung mga Israelites sa Panginoon, lumapit sa Panginoon. Pero nagulat ako kasi sinabi niya rin, please pray for Iran. Kasi di ba sila yung nagbobombahan po ngayon, Iran at saka Israel. Parang pray for Iran, for them to be liberated. Liberated po sa bondage po ng kaaway. Parang ako, ang galing lang kasi nung pine-prepare ko po itong message na parang, ang galing lang Lord kasi pinapakita mo po sa akin na eto, yung mga Israelites mismo, alam nila na hindi lang dapat sila yung pinagpe-pray nila, yung sarili nila. They also pray for their quote-unquote enemies, di ba? Parang pag-pray din natin yung mga taga-Iran na ma-liberate. Ayun po yung term nung nung in-interview na church leader, to be liberated sila sa kung ano man yung bondage nila. Kasi nga, ang tingin nila sa Iran ay kaibigan din. Di ba? Yung government naman po, syempre. Alam po natin, di ba? Kung sino yung head, sila po yung nagpapatakbo ng army. Kung sino magsasabi, ito na ba? Bobomba na ba? O hindi. Di ba may mga ganun naman po. Kung sino yung leader, yung nandoon sa government nila. Pero ayun lang po, ang gandang example lang na yung mga Israelites, ganun sila. So tayo po bilang mga Gentiles, mga Hentil, grafted, isinama na po tayo, kasali na tayo. Marapat lang po na ipagdasal din po natin yung iba na masali rin po sila sa kaharian ng Panginoon. Ayan po, sige, let's pray. Our Father in heaven, we thank you so much, Lord. We praise you, God. Salamat po, Panginoon, dahil isinali niyo po kami. Sinama niyo po kami sa inyong kaharian. Hindi po dahil magaling kami, mabuti kami, pero dahil po sa
kabutihang loob ninyo, sa kagandahang loob ninyo, dahil lang po sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon po, ngayong gabing ito, mananalangin din po kami para sa ibang tao. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, kayo po ang manguna sa amin. Yung amin po mga panalangin ay maging align po sa inyong kalooban. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Sige po, ngayon po, ang gagawin po natin ay prayer po tayo by group po. Sige, by groups of 5. Hanap po tayo ng 5 na kasama po natin sa group. 5 po. Ayan, hanap tayo ng 5. Ka-group po natin, 5 lang. Ayan. O dahil lahat po tayo no kasali, lahat po tayo magpe-pray. Walang hindi po kasali. Ayan, sige, meron na po. 5. Sino pa po yung kulang? Dito po 4. Kulang pa dito ng 1. Pero kung hindi, sige, doon. Ayan po. Kung kulang, may na lang po, may doble na lang po ng prayer. Ito po yung mga ipagdadasal natin. Sige po. Yung iba po mag-a-agree lang po. Mag-assign po kayo ng isang member po na magli-lead. The rest of you, agree lang po tayo sa prayer. Una pong prayer item natin, we pray for our church leaders. Ang mga pastor po natin, pagdadasal natin. Yan po ang council members natin, department heads, CC leaders. Lahat po ng mga heads po natin sa simbahan. Ayun po, alam po natin, mahirap ang pinagdadaanan ng mga pastor, mga leader natin. Di ba po? Yan, pag-pray po natin sila. Assign po tayo ng isang member. Number 2 po, ayan po, pray for government leaders naman natin. Ayan po, sa ating presidente, vice president, senador, congressman, LGU. Pag-pray po natin sila that they may come to know the Lord kung wala pa po silang relasyon sa Panginoon. Ayan po, yung mamuno po sila with wisdom, with fear sa Panginoon po. Ayan po. Pangatlo po, let's pray for those in prison. Ito po, hindi natin masyadong naisasali sa panalangin natin. Mga nasa kulungan po. Pagdasal po natin sila. Alam po natin, meron silang kasalanan. Pwede rin po, actually, pwedeng wala, di ba? Nakakulong lang sila. Pero let's pray for them that they, again, come to know the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Na meron po makapag-minister po sa kanila. Magbagong buhay. Ayun po, lumapit sa Panginoon. Number 4 po, ayan, people from other religious groups. Ibang religion po. Ito, baka hindi po natin masyado rin na ipagdadasal, di ba? Yung mga Buddhist, mga Hindu, hindi ko po alam. Ayan po, pag-pray po natin sila. That, again, salvation po ng kanila. Ayan po, makakilala sila sa Panginoon. At pang-5 po, ayan, for strangers, for people we interact each day. Makakasabay po natin sa jeep, alam po, nag-grab po kayo, nag-taxi, pagdasal po natin sila, yung mga everyday po, nakakasalamuhan natin na, hindi po, salvation para sa kanila. Hindi po, di ba malinaw po, mag-assign po tayo ng tag-iisa lang po. So, one at a time po, magpe-pray lang po muna sa first item, tapos the rest po mag-agree, and then tuloy-tuloy lang po. Sige po. Sige po.
Hello. Ayan, sige po sa mga tapos na at sa mga nasa online po, yung mga nanonood po sa atin. Sige po, pag-pray din po natin yung isang tao na alam po natin sa puso natin, hirap talaga tayo. Hirap talaga tayo yung pagdasal sila. Itong tao na to, alam po natin yung mukha niya. Okay, pagdasal po natin siya ngayon mismo, sama po natin siya. Sa mga nasa online din po, pag-pray po natin sila. Amen. Sige po, let's pray again. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po may pagdasal itong mga taong to, grupo ng mga tao na to. Lord, alam po namin yung pakiramdam minsan na hindi na isasali, na hindi na isasama, medyo malungkot, sakit po sa puso. Pero Lord, sinama niyo po kami sa pamilya niyo at kami po ay safe and secure na po sa langit. Makakasama po namin kayo. And ngayon po, Panginoon, lahat po ng panalangin namin, sa pangalan ni Jesus, sa tulong po ng banal na Espiritu, tinataas po namin lahat ng ito sa inyo, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God. Ang pogi naman ng speaker natin. Di ba? Do you agree? Lord. Sa tamang tao, Lord. Yeah. O, di ba? Pinagpipray ka namin. Kuya. Thank you, Lord. Thank you, God. Faith night is also faith declarations and the answer ng Panginoon. Kaya we will be welcoming people na magpapasalamat sa Diyos sa gabing ito. And may I call personally. Okay, una-una po si Ate Nina. Let's call Ate Nina because she will be sharing a testimony to us tonight. Yeah. Ano na yan? Ayun yung mic kayo. Thank you. Accurate, brief, and Christ-centered. Okay. Sige po. Good evening po. Naalala ko po kasi nung last June 15, nung nagpa-altar call po para sa mga may sakit. Pumunta po ako dito, nakapwesto po ako doon. Pero punong-puno ng faith.
Naalala ko po nun, si Kuya Nats yan yung nag-pray sa akin sa likod. At nagtataka ako, kasi hawak ko nun yung puso ko that time. Kasi nga, parang medyo naghihingal ako. Tapos nagtataka ako kasi yung mga lumalabas sa bibig ni Kuya, yung parang barado sa ganyan. Sabi ko, alam kaya ni Kuya Nats na may bara ako sa puso. Parang ganun yung bara-bara ng mga ugat-ugat. Pero, bukod pa doon, pinagpapasalamat ko po. Mula po kasi noon, tumigil po yung regla ko na 2 years na po akong nireregla. As in, umaagos lang po talaga yung dugo pag naligo ako. Tapos konting, yung malakas na ubo pala, malakas na ubo, may lalabas na malalaking pero yung prayer na pinaniwalaan at salamat po, Kuya Nat, sinali mo ako. Salamat, Lord. Salamat po sa inyo na nananalangin para sa akin, na lagi akong sinasali sa panalangin nyo. Tumigil po yung pagdurugo ko. Salamat sa Lord. Sabi ni Lord, isa-isa na, yan muna, yung sa puso mo, darating tayo dyan. Salamat sa Lord. Ayan, salamat po sa lahat ng prayers nyo sa akin. Salamat sa Panginoon. Patuloy lang po tayong magtiwala at maniwala. Imagine niyo po yung 2 years, medyo matagal, pero talagang pupog na pupog sa prayer and answer prayer po. Salamat po. Alright, sige. Let's call on the next one. Alexandra, tingkong ko si Alex. Okay, let's welcome her. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang testimony. Mag-ready na yung susunod. Bali, nilagay ko lang po dito kasi medyo hindi po ako sanay. Tsaka ngayon lang po ako magte-testimony. Parang chance ko na po ito para masabi ko na po makapag-thank you din po kay Lord sa lahat po. Ayun. I want to thank Lord for everything kasi never po siya nagpabaya. I grew up independent po. 16 years old yung parents ko nung dumating ako sa mundong to. Nakaranas ako dati ng gutom nung teenager life ko. Sorry. Kung saan po ako pumunta para makikain noon. Swerte na makatutay sa day meal noon. Sorry po. Maaga po ako nagbanat ng buto. No? Naging tindera po ako, naging utosan po ako at iba't ibang sideline para makapag-aral. Pumasok po ako sa school sa tulong ng teacher ko at classmate ko po. Sobrang na-depressed po ako noong time na yon. Dumating sa point na gusto ko na sumuko tsaka kitilin po yung buhay ko. Noong mga panahon na yon, lagi po pupunta sa simbahan. Pero hindi pa po kasi hindi ko pa po ito alam. Kaya sa iba po. Nag-iiwan po ako ng sulat doon at andun po sa sulat na yun yung mga napagdadaanan ko po. Bali, andun din po sa sulat na sabi ko, sana po makakapag-doktor ako that time kasi ayun po talaga yung gusto ko. Nainggit ako sa mga kabatch ko na nakagraduate na kasi ako hindi pa rin po nakakapag-graduate. Gansa nagkumpisal po ako sa pare kasi sobrang down na down po ako noon. Di ko po malilimutan yung sinabi ng pare sa akin. Sabi, Iha, yung mga katulad mo na walang nag-aalaga or gumagabay, Diyos ang nag-aalaga sa'yo. Mahal ka ng Diyos kaya hindi ka niya papabayaan. Ang mga katulad mo ang mas ginagabayan niya. Maniwala po kayo sa hindi, muntik na po ako magmadre. Kasi nagbabalak na po akong pumasok sa kumbento noon. Tapos, tinawagan lang po ako ni McDonald's kasi nag-apply po ako doon eh. Bali, sabi po ni McDonald's, may trabaho na ako. Ang bilis ng sign ni Lord, nagkatrabaho ko as service crew sa edad na 16 years old. Napakabuti po ni Lord, binigyan niya ako ng trabaho. Tapos lumipas po yung mga panahon, sinubok po uli ako ng panahon. Nagkasakit po ako. Patong-patong po na sakit, dumating sa point na parang every month, nasa ER po ako. Halo-halong sintomas yung nararamdaman ko. Hindi ako makabangon, talagang nakahiga lang po ako sa sahig namin sa sobrang hilo. Kung ano po masakit, tapos hanggang sa dumating sa point na umihina po ako ng dugo. Sobrang taas po ng infection ko noon. Kala ko talaga po, mawawala na ako. Kasi dumating din po sa point na ang dami ng doktor na nakatry i-manage yung sakit ko, pero hindi po siya magamot. Pero sabi ko po sa inyo, sa kabila ng mga yan, pero until now, hindi po ako nauwi sa dialysis. Hindi rin po ako nauwi sa sepsis. At never hinayaan ni Lord na bumagsak yung katawan ko sa daan kahit na may mga attacks po yung sakit ko. Never niya pong hinayaan na mahimatay ako sa daan dahil alam niyang may kasama ako palaging bata, which is yung anak ko po. Naalagaan ko pa rin ang anak ko kahit na may sakit ako. Ayun po, napakabuti po ng Diyos talaga. Thank you din po sa prayer warriors dahil naisasama niyo po ako sa prayers ko.
unang punta ko po dito sa Faith Night, umiiyak po ako kasi mabigat po yung nararamdaman ko noon. Ngayon na nasa harapan niyo po ako, magaan po ang puso ko at nagpapatunay na hindi po nagpapabaya ang Diyos. And praise God. Mahal niya tayo, basta tanggapin lang po natin siya sa puso natin. Yung dating hindi po nakakakain at nakakaranas ng gutom, ngayon po nakakakain na po kami ng pamilya ko ng 3 times a day. Minsan po may dessert pa. Nadagdagan din po yung buhay ko ng another 5 years. Lahat ng yan dahil yan sa pagmamahal ng Panginoon, napakabuti niya po sa atin. Ayun po. Bali ngayon po, isang prayer na lang po ang hinihiling ko kay Lord. Yung makakapag-doktor po ako at makapagpa-check up makapagpalibreng check up sa mga tao para makabawi ako sa kabutihan ng ginawa niya sa akin. Mabait po ang Diyos, basta maniwala lang po tayo sa Kanya. Napakabuti po niya. Mag-pray ka namin. Mag-pray ka namin na maging doktor ka. Let's pray for her. Hallelujah. Oh Lord, you see the desire of her heart, Lord. You have allowed it to be born in her heart, God. And it's not something that pwedeng neglect na lang. Kaya Lord, ito pa rin ho yung panalangin niya. Make it happen, Lord, in your perfect time. At the appointed time, Panginoon Diyos. Thank you for your provision. Thank you for the extended health po, Panginoon, sa buhay niya. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Guide her family, Lord, na talaga maging tunay na followers mo na dire-diretso, Panginoon Diyos. Salamat sa pabor mo, Panginoon. Sa grasya mo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Yeah. Thank you so much. Okay. The microphone is open for more testimonies po. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pag-aayos, sa provision, sa pag-iingat, sa... Yeah. Kami ni Madam. Sama na silang dalawa. Maraming salamat po sa Panginoon. Nadagdagan na naman ang 1 taon ng buhay ko. Happy birthday to you. Naging masaya, maraming blessing. Masaya po, maraming anak, maraming nararating na hindi ko alam na makakapunta ako doon. Napakabuti po ng Diyos sa buhay ko, maging sa mga anak ko. Bagamat may pinagdaanan akong pagsubok, sa sobrang panalangin, taimtim na panalangin, paglilinis ng sarili, paglapit sa Diyos, nagkakaroon ng katugunan. At yung iyak na mabigat ang problema mo, umiyak ulit ako dahil nagpasalamat ako sa Diyos na naayos ang problema. Salamat sa Panginoon. Yes. Amen. Yes. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Yes. The Lord has turned the mourning ni Madam into joy. Yes. Anyone else? Gusto magpasalamat? Uy. I'd like to thank the Lord for protection. Salamat sa mga prayers niyo. Papunta, pauwi, syempre. Sa favor. Kasi favor yun. Treat nila yun sa mga pastor sa Compassion. Yung pagpunta ko po sa Palawan. Pero gano'n nakakalungkot. Mag-isa ka lang, ganun. Diba parang... Hindi, okay lang. Kasi po sa group namin sa Metro Manila 1, ako lang babae, kaya parang nahirapan ako mag-interact, tapos hindi pa Foursquare siyempre lahat. Ako lang Foursquare doon. So parang mahirap makapenetrate yung isa ng mga ganun. Pero okay lang yan. First time ko makapunta doon sa Pakpaklawin na lugar, ganun. Oo. Nakapunta kami. Pero sabi ng isang pastor, hindi na nga ako nagkwento sa inyo Muntik na ako mamatay dito sa lugar na to. Kasi pag nagkwento daw siya, baka wala nang mag-swim doon. Kasi may current daw na umaano sa ilalim. Anyway, ang in-enjoy ko naman yung kwento-kwentuhan lang ng mga tao. Tapos yung favor ng van. Daming van. Yung pinakabago yung napuntang van namin, amoy bago pa. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Bago yung van na napunta sa amin. Yung mga ganun, maliliit lang, no? Pero ang galing lang ni Lord. Wala kaming time mambili ng pasalubong, pero nagawa ng paraan, ganun. Na-delay yung flight.
Pero okay pa rin. I mean, okay pa rin naman. Mga magagandang bagay. Simple lang, parang simple lang. Pero alam mong nandun yung kamay ng Panginoon sa bawat ano. Sa Grab, nandyan agad. Kakaganon ko agad. 2 minutes, nandyan na agad. Yung mga ganun ba na mga bagay-bagay. At kita mo, nakaabot pa ako sa faith night. Dapat di ako aabot, pero umabot ako eh. Kaya thank you, Lord, for everything na kakain. Lagi may baka. Buti naman malambot yung mga baka. Kasi yun ang prayer ko, Lord. Kasi yung gulay ang titigas. Kaya buti na lang yung baka malambot. Tapos ang palaya, ang pait pa. Nagreklamo. Hindi sabi ko, hindi ako nagreklamo. Lang, nag-express lang. Kaya, thank you, Lord, for everything. Ayan. Sige po, anyone else? Yeah, Ate Tina, tapos... Good evening po. Thank you sa Lord, nakahabol ako. Yun po. Nag-emotional to lang. Kasi po, may friend po ako. Since college, kaibigan ko na siya, ninang siya ni Jerus. Nagkaroon siya ng breast cancer. So ngayon, wala siyang anak. Wala naman siyang makakasama. Inas niya ako kung maa-accompany ko siya ng pagpunta-punta sa hospital. Thank you sa Lord kasi kahit na nagbalik-balik kami this week, nabigyan naman po siya ng, natignan na siya kanina for kaya lang may bad news nga. Pero sabi ko, huwag tayong malus ng faith. Sa akin, hindi bad news yan. Kasi in-explain nga sa'yo ni Doc, diba? Sabi ko, at least nalaman mo ngayon na hindi nasabi sa'yo nung doktor dun sa kabilang hospital na, eto, kailangan natin gawin itong procedure na to. Lalapit tayo dito sa social service. Alam niyo po, kahit na maghapon kami nasa labas sa kalsada, sobrang traffic. 5 p.m. on the dot, natapos namin lahat yung requirements. So, babalik kami para magawa yung procedure sa kanya. Sa Cardinal Santos po, may charity. Kaya nabilib nga ako, sabi ko, galing may charity, pala sa Cardinal. Sabi ko, ganon. Kaya sabi nung doktor sa kanya, sige po, mami, pagkatapos ng procedure at may na result na tsaka kababalik sa akin. Sabi niya, grabe Tina, sabi niya ganon. Ang hirap, sabi niya. Ang laki ng babayaran. Parang siya na asikasuhin yung paper. Sabi ko, sayang, asikasuhin na natin, and dito tayo. Huwag ka malus na hope. Tayo ni Lord, i-guide tayo ni Lord. Talagang thank you, Lord, kasi binigay niya. Natapos namin yung requirements. Yun po. Praise the Lord. Amen. Soon, patanggapin mo kay Lord din siya, no? Yeah. By the way, I prayed for the driver ng Grab kasi tinanong ko siya kung taga doon sa Silangan ba? Yan, kila. Sabi ko, pumupunta po kami dyan, bla bla. Ay, opo, alam ko po yun. May dentista dyan, yung papunta doon sa ganito, ganon. Adi, sabi ko, basta papunta. Ano po, ang tawag doon? Letter M din? Modesta. Ay, oo nga, Modesta po. Rivera, okay, Rivera, Manalo, ganyan. Ay, parang nagpapabunot po ako doon, sabi niya. Mga 3 beses na yata ako nagpabunot doon. Diba? Small world, diba? Kaya sabi ko, the next time, sabi mo, pag nagpabunot ka ulit, ako, mabubunutan na naman yung ngipin niya. Maubos na. Sabi mo, naisakay mo yung pastora mo, gano'n, sana pastora niya, gano'n. Yeah, praise God for the opportunity. So I prayed for him tonight. Kasama siya dun sa strangers. Okay, meron pa po iba. Sayang naman yung panahon. Ayan, si Ate Ayot. Okay. Salamat po sa Panginoon sabi ni Pastora kayo, mga pagpapasalamat niyo sa pag-aayos. Yun. Salamat po sa Panginoon na ayos na natin yung BIR. Salamat po, Lord. Nung na-receive ko po yung copy, mas natuwa pa ako kaysa sa na-receive ko yung diploma ko sa eskwelahan ng college.
Grabe po yun talaga, promise. 1 month ko po yung nilakad-lakad. Pero kung hindi ko po kasama si Lord, malamang mga 10 years kung lakarin yun. Pero salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya, sa lahat ng mga tumulong sa amin. Yung kaninang sabi ng speaker natin, pagpe-pray yung iba. Aba, talaga naman, inisa-isa kong pag-pray yung mga tao doon. Lord, kausapin niyo naman yan, no? Lord, ito, masungit sa akin to, Lord. Ganun talaga, as in, literal. Pero salamat po, Panginoon, sa naayos na namin yung BIR ng eskwelahan. Susunod na natin yung church. Opo, kasi hindi church, kasi talagang nag-a-update na po pala talaga. Iba na po yung itsura ng COR natin. Kaya kailangan na natin ng simbahan. Yes na po. Tapos salamat pa rin po sa Panginoon sa guidance niya sa aking tatay. Malaki pong testimony ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng tatay ko. Still nakakatheter siya for how many months na. Pero the Lord is always good to him. Kasi hanggang ngayon, buhay pa ang tatay ko. At saka nakapalakad na kami sa social service sa NKTI. So, hindi na siya naka-private ngayon. Hindi na gumagastos masyado ang nanay. Thank you, Lord. Kasi po, sinasagot na ng social service. And for clearance po siya para po maoperahan na siya sa prostate. So, please continue to sama natin po sa panalangin ng tatay ko. Thank you, Lord. Meron pa po susunod bago ako tumayo kasi ang sakit ng tuhod ko eh. Sige, Kuya Nats. Praise God. Ayan po. Kung naalala niyo po yung last po nag-share ako ng Sunday, naalala niyo po yung nagsabi po ako na may problema. Kaya ako muntik na ilibre ni Tito Roy ng ice cream. To be honest po, I think last week, Friday, naayos na po yung isang problema. So, nakarelate po ako doon sa BIR things. So, ngayon po, meron pa rin pong challenges, but I think nung narinig ko po yung testimony kanina, Pastor, kayo about just praising the Lord doon sa mga seemingly small things. Na-encourage po ako na, wait, kaka-testify, I should testify about what happened. Kasi ang alam nyo lang po ay may problema. Pero right now po, naayos po yung problema. And also, siguro yung problema din po sa tao namin, hindi lang isa yung pumalit, kundi 3 po silang pumalit sa akin doon. So ngayon, mas ma-handle na po yung project. But also, siguro po, isa po sa gusto kong i-testify ngayon, yung goodness po ng Panginoon about the pruning time na pagka meron pong naaayos, hindi man po lahat, kundi yung continuous faith po na maniwala sa goodness ng Panginoon, na everything will work together for good for those who love God. And also po, siguro, medyo dahil po nasa management side po ako, medyo naiintindihan ko po kasi yung part ng business na ngayon. And sa mga cash flow and everything, ng konti lang naman. So, sobra pong naging challenging po sa company namin yung last year na mga projects na naubusan ng budget this year. Na ultimo, tapos na po namin sila, pero hindi po kami mabayaran. And it really affected us sa cash flow po namin. So, hindi ko na po i-detail. And ang dami pong natapos sa project, pero wala pong nag-release. Kahit tapos na namin, kulit kami ng kulit, pero ang dami pong, kasi siguro nga po dahil nagkaka-recession po dito sa atin, sa Pilipinas. Pero thank God po, dahil meron pong favor ang Lord sa amin kaya po na-resolve din yung last week na project namin. Kasi meron pong isang project na 2 projects po namin sila, sobrang laki po nung hinihingi namin sa kanila. And we've been chasing them for February, March, April, June. Tapos parang, it seems like every time po magpa-follow up kami sa kanila, palagi po nilang, ano tawag dito? Parang may rason para hindi po mag-release. Tapos, meron po, kasi naka-assign po sa akin yung isang task doon, isang task na lang na kailangan kong matapos para makarelease na po sila. Pero lo and behold po last week, hindi ko pa po natatapos yung task ko na dapat, parang sinasabi nila na, na kailangan requirements to release. Pero ang nangyari po, pagdating po nung meeting, nung parang, that same Friday po pala yun, that same Friday, bigla po nag-chat yung accounts management namin na, hindi ko pa po tapos yung requirements, pero nagsabi po silang magre-release po sila. So, wow, Lord, thank you, Lord, kasi 1 down ulit, ilan pa ang naiiwan mga, to be honest po, ilan pang projects yun? 6,
mga 10 po. Biruin niyo po, 10 mga clients namin ang chine-chase po namin sila. So talagang very challenging times po, but still, I believe na kahit po sa mga boss ko na ngayon, I believe po, mag-work po ang Panginoon at nawa po itong pinagdadaanan po namin maging mas patuloy. Alam ko magiging testimony po ito sa iba. But Lord, thank you. Thank you kasi hindi ko pa tapos yung task ko. Nirelease, binigyan mo kami ng favor. I mean, hindi yun kaya ng sarili kong effort, kundi yung favor ng Lord na makapag-release po sila kahit hindi pa po na namin. But of course, kailangan ko tapusin kung ano po yung requirement kasi ipiprint na lang namin yung blueprint. Yun na lang naman po. So, yun po, sa lahat po ng papuri, alam ko pong sa Panginoon lang, sa ating Panginoong Jesus. Amen. Any more? Sige, 2 more. Ate Esther and then Ate Melody. Ako, simple lang din po. Yung pagpapasalamat ko sa Panginoon. Ay, nabanggit ko sa inyo, nagkaroon kami ng additional leave. Yung sick leave po last time. First time ko siyang nagamit ngayon. kaya naka-attend po ako. Simple lang, pero I thank God. Kasi ano po yun blessing po yun Kaya po, medyo masama lang pakiramdam ko, pero I know I'm healed already. I tried to attend talaga yung faith night po. Kasi alam ko, ang panalangin po sa Panginoon ay very powerful po. Kaya magaling na po ako. And thank you sa additional leave. Amen. Ay, habol ko na lang din po. I'm also a fan po of SB19. Sabi ko sa anak ko, hayaan mo na ako kasi doon lang ako kinikilig. Wala na nga akong boyfriend. So, doon na lang. And, hindi po kay Ken. Kay Pablo. In-announce. Ano po, nung nag-concert po sila, basta nag-concert sila sa Philippine Arena, months pa lang, sabi ko, Lord, sana maka-attend ako. Pero kasi malayo, parang imposible. Tapos medyo mahal. Pero kung kaya, kung gugustuhin. Pero sabi ko, ayaw ko, Lord, gumastos ng malaki. Tapos weeks na lang, naririnig ng anak ko yun. Sabi niya, Lord, baka naman, malapit na. Baka naman po, pagbigyan mo na ako maka-attend ng yung will niya talaga na hindi ako may hirapang na maglabas ng pera, na okay lang. Pero, one day na lang po, the same day, day 2, same day, no? May GC kasi kami. So, may nag-announce doon sa GC na may free ticket. Walang willing. Di sabi ko, yes, Lord, kaya lang, ang layo. Alam nyo, sabi pa sa GC, with free transportation. O, di ba? I praise the Lord kasi nakikinig po siya dun sa, kahit simple lang, yung na-desire ng heart natin. Wala po imposible sa Lord. So, kahit sa maliit na yun po, salamat sa Panginoon. Sa favor po niya. Yes. Praise God po. Praise God. Baka pumunta pa yan ng Singapore. Hey, good evening po, everyone. Happy birthday Thank you. to you. Actually, yun po, salamat po sa Panginoon for 3 decades of my life. And salamat po sa kanyang pag-iingat and patuloy po na guidance sa plans niya po in my life. So thank you, Lord. Actually, unexpected po na ang dami ko po kasing plano for my birth month. Pero nag-end up po during po nung mismong birthday ko, yung buong morning po, parang nag-ano lang kasi ako, nagpo-photo po ako sa Japan. Tapos, nilid po ako ni Lord sa isang area na parang park na may river. Tapos parang nagko-contemplate po ako or nagre-reflect, ano ba yung verse na gusto kong i-reflect on my birthday. Tapos yung binigay po ni Lord na verse sa akin or pinaalala niya sa akin was yung New Year's verse ko po. Every year po kasi, pagka New Year, meron po ako laging, magsuspend time po ako na mag-reflect and mag-pray kay Lord kung ano po ba yung verse na magsiset ng direction for my whole year. And minsan talaga si Lord medyo may humor din siya. Di ko rin in-expect na I was there by the river kasi po yung verse na yun was from Psalms 1:3.
Basahin ko lang po quickly kasi it was parang I was really in tears when I was reading that verse again. Tapos I found myself beside that river. So sabi niya, he is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. So it was a great visual picture of, sabi ko kay Lord, grabe ka. Parang di ko ina-expect na I will be here by the streams of the water, by the river. Reminded of your goodness in my life. And reminded na siya ang river of my life. Siya yung streams of water na ang source of my joy. So yun yung sobrang grateful ako kay Lord for that. So, na-realize ko din na parang during that time, I was just doodling sa river, drawing ko lang yung river. Tapos parang sabi ko, thank you Lord talaga. I am made to visually worship. No? Sabi ko parang, this is your gift to me. Ito yung expression ko of how I worship to you. Na parang sobrang na-appreciate ko yung beauty of, yung mga masterpieces niya visually. So yun, thank you Lord. And number 2 po ay salamat sa Diyos and salamat po sa MFGC family because we have finally upgraded some equipment sa aming team, sa camera. Nakabili po ako ng lens sa Japan. And actually, months na po ito before. Ang tagal na rin po naming discussion. Paano ba kami makakabili ng equipment dito? Kasi actually po, mahal po talaga kapag dito binili, tapos kung brand new, mas lalong mahal. So, thank you Lord sa wisdom because inalaw niya rin naman yung trip na yon na kapag spend ako ng isang araw to look for equipment na pasok din po dun sa budget for now. So, salamat po sa Panginoon for the provision po sa inyong lahat for kasi nakapag-upgrade na po tayo ng equipment for now. So, thank you, Lord, for all the blessings. Yes. Meron pa po? Habol pa? Sayang po. Gusto niyo din mag-drawing sa Japan? Nagdo-drawing ka lang sa Japan, di ba? Doon sa river, do-drawing, di ba? Sarap naman nun. Yes, Lord. Okay, offering time na po tayo at may pakikuha na lang po, mga kababayan. At additional testimony ko lang po. Nakalimutan ko i-testify to. Oo, kasi OPC nga pala, no? Oo. May time na parang nasasad ako. Basta sad lang ako nung day na yun. Hindi siya kasing bubbly day. Tapos alam nyo na, naginip ako. Kasama ko doon si Piolo Pascual. Grabe! Yung parang nagkwekwentuhan lang kami. Hindi magjowa. Yung nagkwekwentuhan lang na para kaming friends. Yun naman yung gusto ko eh. Ganun. Yung gusto ko lang alamin yung buhay niya. Gusto ko siya interviewin. Ganun. Hindi. Basta, paggising ko, masaya ako. Gusto ko i-recall yung kwento, pero hindi ko na ma-recall. Yeah. Diba kasama yun sa mga joy natin, yung mga ganun bagay. Isa pa pala. Okay, may isang testimony na talagang, syempre yung mga Iranian, sabi nila doon, we have more salvations happening in Iran than America. Because through the dreams, kasi nga naman sa Iran, very sa kanila yung dreams. They believe in dreams. Yun ang kanilang kultura sa pagpanaginip, big deal yun sa kanila. Si Jesus na mismo nagpapakita sa kanila. Kaya dumadami na po ang Christians kesa sa mga Christians sa Amerika. Ganon. Ang mga Amerikano, minsan pa yun, ang chalante. Pero yun, dahil religious kasi sila eh. Kaya pag nagpakita si Lord, diretso na nagpapakita. Kaya yung buong pamilya na kino-confirm, sunod-sunod na yan. Kaya, let's pray also for the Muslim countries kasi they need Jesus. Okay? Kaya, thank you Lord also sa offering namin. May maghahatid po yata mamaya. I think andyan si Kuya Ryan. Kaya yung mga malalayo dyan at magpapa-side trip. Okay. Announcement po sa libing ni kapatid po ni si Kuya Patrick, kapatid po ni Kuya Christian. Meron pong service bukas, yung lahat nung gustong sumabay. Duman nga ako dun kanina, nakita ko eh. Basta ang landmark nyo, Pegasus.
Grabe kung maglalandmark ka lang, Pegasus pa eh. No? Basta after Pegasus yung St. Peter doon. Oo. Teka lang, may sasakyan ba kayo bukas? Kailangan magsabi kayo na intention nyo kasi magkakagulo na naman sa sasakyan. Ilang sasakyan na naman aalis. Yung sasama po bukas sa service. Service lang yon. Pero yung libing, cremation, Friday. Ayan. Okay? Mas maaga ba yung cremation? 4 o'clock. 4 o'clock kaya mas maagang aalis. Kasi medyo matraffic sa area yan. Kasi malapit na yan dun sa Skyway 3. Kaya laging busy yung kalyeng yan. Okay? Sige po. Yun lang po ang announcements natin. Paalala lang missions. Paalala lang yung FBC Sunday sa Sunday. It's the 5th Sunday. Yeah, I will be the preacher on Sunday. Let's all stand together. Pakisabi sa katabi niyo, I'm glad you're here. Okay, bring someone else next time. Sabi mo na lang, bring someone else next time. Yeah, maganda magyakag kayo kung paano kayo nagyayakag sa tea time, sa kapihan, ayan. Di ba ang saya ng mga testimony time, tsaka yung word of God, pag actual. Sa camera, hindi mo yung maririnig, yung mga tawanan sa gilid, yung mga reaksyon sa gilid. Kaya, iba talaga po yung faith night. Hello po, dating po kayo sa susunod. The whole July pala is faith night kasi yun yung prayer and fasting month natin. Okay, so puro faith night po tayo pero naka-live stream pa rin po tayo. Okay, let's pray together. Let's lift up our hands to the Lord. Lord, we surrender everything to you. Meron pa rin po kaming unspoken na mga prayers, Lord. Meron po may masakit, Panginoon Diyos, na hindi po sila nakakaalis ng bahay kasi nga ho, medyo may disability po sila nararamdaman, nagre-bed rest po. You know every one of them, Lord. Lord, reach out to them right now. Meron pa po mga hindi ho nabanggit na mga panalangin po tungkol sa finances, Panginoon Diyos, tungkol sa mga desisyon na gagawin nila ngayong buwan na ito. Lord, we remember them and we lift them all up to you, God. Thank you, Lord, for inclining your ears to their prayers, oh God. Lord, we pray for our JCAM-CS, more students, oh God, more enrollees, oh God. More enrollees, Lord. More enrollees for your glory and for your honor, oh God. Thank you po, thank you po. Uwi ho kami na punong-puno yung puso namin ng pasasalamat. Lahat ho ito ay dahil sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat sa pag-iingat. Salamat ho sa mga gagawin pa namin throughout the evening. Give us a good night's rest, Lord. Wala akong babangungutin, wala akong magkaka-insomnia, kundi makakatulog po kaming lahat ng maayos. Salamat po. At ingatan nyo rin po ang JCLAM building. Ingatan nyo po yung kabila, Lord. In the name of Jesus, Lord, can you please handle that guy, whoever the magnanakaw is, kung ilan silang piraso, Lord. Lord, we don't want what they're doing, but God, can you please thwart the work of the wicked for your glory's sake, for your church's sake, oh God. Thank you po. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen, amen. And God bless you all po. Picture po tayo. Kumundakan po tayo. O, yung mga pangalan nyo dito sa stage.